Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakalaking balita na yumanig dito sa buong crypto market. Kung saan ay isa pong record-breaking na pangyayari ang naganap kamakailan lamang dahil umabot na po sa $1.18 billion o tinatayang 69 billion pesos po ang pumasok na pera sa mga Bitcoin spot ETF sa loob lamang ng isang araw. Kasabay nito ay tumama rin sa all-time high si Bitcoin sa presyong $118,400. Ayan, nasa higit 118K na ang presyo ni Bitcoin. Kanina lamang po na umaga ay nasa 113K. Tapos umabot po siya sa 117 at ngayon ay nasa 118 na siya. 118K na. Parang hindi pa rin po siya tumitigil sa kanyang pag-angat. Ngayon sa presyong $118,400 ay halos nasa 6.9 million pesos po yan sa conversion po sa Philippine peso o pera natin. Ayan. At hindi lamang po si Bitcoin ang bida. Pati na rin si Ethereum ay nakatanggap ng mahigit $383 million na inflow mula rin sa kanyang spot ETF. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit po ito nangyari? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng spot ETF at bakit po ito mahalaga kay Bitcoin. Una po sa lahat ay kailangan nating linawin kung ano ba talaga ang tinatawag na spot ETF. Ang ETF ay nangangahulugang Exchange Traded Fund. Sa madaling salita, ito po ay parang investment fund na pwedeng bilhin at ibenta sa stock market, gaya po ng pagbili ng stocks. Pero ang kaibahan po nito sa spot ETF ay talagang direktang nakabase po ito sa aktual na presyo ni Bitcoin or ni Ethereum. Ibig pong sabihin ay kung bibili ka ng Bitcoin spot ETF, hindi ka bumibili ng totoong Bitcoin sa iyong wallet. Pero indirectly ay nakasakay ka sa galaw ng presyo nito. Para ito sa mga traditional na investors, lalo na yung mga ayaw gumamit ng crypto wallet o takot sa hacking, pero gusto pa ring makinabang sa pagtaas ng crypto. Ngayon ay bakit po sobrang laki ng inflow sa Bitcoin spot ETF nitong nakalipas na July 9? Ayan. Ayon po dito sa datos ng SoSo Value, noong July 9 ay pumasok po ang $1.18 billion sa Bitcoin spot ETF. Isang araw lamang po yan mga ka-crypto at kung ikukumpara po natin sa $218 million noong nakarang araw, halos 5 times ang kanyang itinaas. At ang dahilan? Ayon po sa mga analyst, ito ay dahil sa lumalaking interest ng mga malalaking kumpanya at institution. Malalaking pangalan gaya ni na BlackRock, Fidelity at Grayscale ang mga pangunahing gumagamit ng spot ETF para makapag-invest kay Bitcoin ng legal at para po ulit makapag-invest kay Bitcoin ng legal at regulated. At dahil sa mas maraming pera ang pumapasok sa market, natural po na tumataas din ang presyo ni Bitcoin. At tumama po si Bitcoin sa kanyang bagong all-time high na $118,400. Ayan. Ngayon ay paano naman po si Ethereum? Hindi rin nagpapahuli si Ethereum. Noong July 10 ay naitala po ang inflow na $383 million. Ito na po ang pangalawang pinakamataas sa kasaysayan ng Ethereum ETF. And take note, noong July 9 ay may pumasok din na $211 million. Kitang-kita po ang momentum ni Ethereum ngayon. Ang ganito pong klase ng inflow ay nagpapakita ng shift
mula sa mga ordinaryong retail investors papunta sa institutional investors. Sa madaling salita ay hindi na lang ito hype ng mga individual. Ngayon ay mas regulated, mas malaki at mas seryoso ang pumapasok sa crypto. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin. Pag-usapan po pala natin ang posibleng epekto nito, posibleng epekto ng mga malalaking inflow na ito sa presyo ng crypto. Ayan, kapag malaki po ang inflow, ibig sabihin ay marami pong bumibili ng asset. At kapag mas mataas po ang demand kaysa sa supply, tumataas po ang presyo. Kaya hindi po nakakapagtaka na sumipa si Bitcoin papuntang 6.9 million pesos bawat isa. Yan. Pero hindi lang ito tungkol sa presyo. Ang inflows na to ay nagbibigay din ng liquidity sa market. Ibig pong sabihin ay mas madali po ang buying at selling. Mas nagiging stable rin ang ecosystem ng crypto na dati-rati ay tinatawag ng iba na Wild West. Ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Ayan, sa totoo lang ay malaki po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest sa crypto. Una ay mas lumalalim po ang kumpiyansa ng buong mundo kay Bitcoin at Ethereum. Kung ang mga higanting institution ay willing pong pumasok ng bilyon-bilyon, ibig sabihin ay naniniwala po sila na may kinabukasan si crypto. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng signal kung kailan po magandang pumasok o lumabas sa market. Kapag may ganitong kalaking inflow, pwede po nitong sabayan ang galaw ng market. Pero syempre, kailangan pa rin ng tamang strategy. At pangatlo, dahil regulated na po ang ETF, posibleng dumating po ang panahon na pati sa Pilipinas ay magkaroon ng access ang mga regular investors sa mga ganitong produkto. Hindi po malayong mangyari na sa future o hinaharap ay pwede ka nang mag-invest sa crypto ETF gamit ang regular brokerage account. Bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol sa balitang ito ay para sa akin ay ito po ay patunay na si Bitcoin at si Ethereum ay hindi na basta speculative asset lamang. Dati-rati ay puro hype, puro FOMO, pero ngayon ay kasama na sila sa long-term strategy ng malalaking kumpanya at investors. Ang $1.18 billion na pumasok po dito po sa Bitcoin ETF ay hindi po biro. Ibig sabihin ay hindi na ito uso-uso lang, kundi seryosong asset na. At kung si Ethereum ay sinusundan ang yapak ni Bitcoin, siguradong may aasahan po tayong movement sa mga susunod na buwan. Pero paalala lamang po, kahit promising ang future ng crypto, dapat pa rin po tayong mag-ingat. Hindi dahil tumataas ang presyo ay ibig sabihin ay habol agad tayo. Lagi po tayong mag-research, alamin po natin ang risk at mag-invest po tayo ng kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.